Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon, sa kanyang biyaya na magamit po sa umaga po na ito para maghayag ng mga mensahe po ng Panginoon, ng salita ng ating pong Panginoong Yesus. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Ang hangarin ko'y itaas ang ngalan niyo at makilala pa ang kadakilaan niyo. Naway pakinggan niyo ang pagsamo ko, ibig ng pagsamba, O Diyos inyong dinggin. Sa tahanan niyo kayo ay sambahin, kaluluwa'y nauuhaw sa inyo, O Diyos. Ang makapiling kayo'y laging inaasam. Ay sarap sa piling niyo. Ang nangarin ko'y itaas ang ngalan niyo at makilala pa kadakilaan niyo. Naway pakinggan niyo ang pagsamo ko, pagsamba, O Diyos inyong dinggin. Sa tahanan niyo kayo ay sambahin, kaluluwa'y nauuhaw sa inyo, O Diyos. Makapiling kayo'y laging inaasam. Okay, sarap sa piling nyo. Sa tahanan nyo kayo ay sambahin, kaluluwa'y nauuhaw sa inyo, O Diyos. Makapiling kayo'y laging inaasam. Ay sarap sa piling nyo. Okay, sarap sa piling nyo. Hallelujah! Salamat po sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po ang patuloy na pagsama niyo po at pagkilos niyo po sa gawain po na ito. Patuloy kaming maliwanagan, matuto, at lumago sa aming pananampalataya at paninindigan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Praise po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po. Salamat po sa Panginoon. Malamig po ba dyan sa inyo? Ito po sa amin ay medyo malamig. Pagka sobrang tahimik ng kalawakan, walang bagyo, no? Walang ingay. Minsan napag-iisip-isip ko paano pagka lumindol, ano kaya pagka simula yung mga kahirapan. Totoo, nakikita natin yung kahirapan. Kailangan lagi po tayo maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kailangan lagi po tayo maging handa sa mga paghihirap na darating
Ngayon, madali pang humayo, madaling mag-Bible study. Pero pagka nagsimula, yung matinding pag-uusig na darating at yung matinding panlalamig na darating, sabi ng salita ng Diyos, magiging mahirap ang huling araw dahil ang mga tao, sabi, mahirap ang huling araw dahil ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili. Ang magpapahirap din sa huling araw ay hindi lang yung mga sitwasyon at kalamidad. Ang nagpapahirap sa huling araw ay yung mga tao. Napakahirap pangaralan. Amen. Kaya tayo po ay humanda na maging matapang na tumayo sa kung ano man pananampalataya ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Basahin ko na nga rin po 2 Timothy chapter 3 verse 1. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang huling araw, magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, arogante, mapang-insulto, masuwain sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kanilang kaaway. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan. Nasa verse 4 na po ako. Sa halip na maibigin sa Diyos, no, mas gusto yung worldly things. Walang problema yung pamamasyal, walang problema yung pagkain sa labas o pagbili ng mga bagay na ito, paglilibang. Pero kung ito ay kasama din yung pag-inom, no, may mga tao na mas gusto pa yung pag-inom kaysa sa pagsunod sa Panginoon. Mas pinipili pa na maging lasenggo kaysa yung magbago at tumayo sa mabuti. Pinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Pakahirap. Kaya kailangan natin patuloy na sabihin sa mga tao, sa ating mga Bible study, sa ating napupuntahan, mga outreaches, in our evangelism, no, yung talagang state ng mga tao na kailangan nilang Panginoon. Pagka sinasaway mo naman ang mga tao, hindi lahat, no, nasusugatan yung puso at nagdudulot ng pagbabago sa kanila o pagtanggap sa Panginoon. May mga tao talaga na pagka sinaway mo, pagka pinangaralan mo ng katotohanan, no, nangaaway sila. Nangaaway o nanguusig. Dito po tayo sa John chapter 12. John chapter 12 verse 37. 20 minutes. John chapter 12 verse 37, sabi po dito, hanggang sa sumusunod na talata po. Kahit na nakita ng mga Hudyo ang maraming himala na ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila sumampalataya sa Kanya. Sa ganoon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Sino ang pinakitaan mo ng iyong kapangyarihan ang sumampalataya? Sinabi pa ni Isaias na kaya ayaw nilang sumampalataya ay dahil binulag ng Diyos ang kanilang mga mata upang di sila makakita at tinakpan niya ang kanilang isipan upang di sila makaunawa dahil baka manumbalik pa sila sa Kanya at pagalingin niya sila.
Dumating sa punto na yung mga tao ay naging matigas ang puso sa pagtanggap sa Panginoong Hesus, sa mensahe ng ating Panginoong Hesus. Kaya lalo silang binulag ng Panginoon at tinakpan yung kanilang pag-iisip. Pinatigas ng Panginoon lalo yung puso ng mga taong ayaw tanggapin ang katotohanan, aminin ang kanilang pagkakasala. Hindi pa rin sumampalataya yung mga Hudyo na nakakita ng himala. Kahit na yung mga himala po na sa English miraculous signs. Signs, mga tanda na si Jesus yung Mesias. Sabi ng Isaiah chapter 35. Nandyan yan, 35 verse 3 to 7. Pero dito na lang tayo sa Mateo chapter 11 verse 4 to 6. Mateo 11. Mateo 11. Sumagot si Jesus sa kanila, bumalik kayo kay Juan, Tinanong po ni Juan, ikaw na ba yung darating? O may inaasahan pa kaming iba? Bumalik kayo kay Juan, sabihin nyo sa kanya, ang narinig at nakita ninyo. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpog, gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin. Kahit na nakita nila yung mga tanda na si Jesus yung pinili ng Panginoon, the Anointed One, the Messiah, the preacher of truth, the one who speaks for heaven, for God. Siya may dala ng mensahe na mula sa Panginoon, sa kanyang Ama. Hindi nila pinaniwalaan kahit na may ginagawa itong mga himala para patunayan na siya yung tinawag ng Diyos. May kapangyarihan na magbigay nitong manna from heaven. The bread of life. Verse 41. John chapter 12 verse 41 na po tayo. So, binulag ng Diyos sa kanilang mga mata, tinakpan ng kanilang isipan upang sila ay hindi makaunawa. Nasa verse 40 po ako, bumalik po ako. Dahil baka manumbalik pa sila sa Kanya at pagalingin niya sila. Napakalaga ng pangunawa po Yung understanding. Yung pagka sila ay nakaunawa ng salita ng Diyos. Pagka isang tao ay makaunawa ng salita ng Diyos, magdudulot po ito ng pagbabago at pagpapasya sa Kanya. Natanggapin si Jesus, talikuran ng kasalanan. Pero dahil nga matigas ang kanilang puso, hindi nila tinanggap ang mensahe ng Panginoong Jesus, hindi nila tinanggap si Jesus bilang Mesias o bilang anak ng Diyos. Ano nangyari? Sinabi ito ni Isaias dahil nakita niya ang kadakilaan ni Jesus at nagsalita siya tungkol dito. Ganoon pa man, maraming pinuno ng mga Hudyo, ang sumampalataya kay Jesus. Pero inilihim nila ang kanilang pananampalataya. Dahil takot sila na hindi natanggapin ng mga Pariseyo sa mga bahay-sambahan, sapagkat mas ginusto pa nilang purihin sila ng tao kaysa sa Diyos. Yun. Meron naman palang sumampalataya, kaya lang hindi sila bold enough na sabihin, ako, mananampalataya din ako ni Jesus. Kay Jesus din ako.
Bakit? Sa takot na hindi natanggapin muli ng mga kasamahan nila, mawala yung nila, yung kanilang posisyon. Minsan pagka tayo po ay tumatayo sa katotohanan, minsan tayo iuusigin, tatanggalin sa posisyon, pagtatawanan. Takot itong mga tao na makaranas ng persecution. For they love praise from men more than praise from God. Hindi sila natakot na baka tulan ako ng Diyos. Ang kinatakot nila ay baka itakwil ako ng pamilya ko. Baka itakwil ako ng society. Mga kapatid, sa pagtayo po natin para sa Panginoon, talagang may mga tao na hindi nakakaunawa sa atin. Yung mga tao na tinakpan ng Panginoon yung pag-iisip, pinatigas ng Panginoon yung puso, dahil sa kawalan ng pananampalataya. No? Kailangan maintindihan po natin ito. Hindi po pumipili ang Panginoon na ito patitigasin, ito palalambutin lang. Sa kawalan ng kanilang pananampalataya, pinatigas ng Panginoon yung puso nila. At yung mga tao nagpapakumbaba at nananampalataya, binabago ng Diyos yung puso. O merong mga Pariseyo na hindi sila handa na isuko yung kanilang posisyon, yung kanilang kasikatan. Sabi sa Roma chapter 2 verse 7, Romans chapter 2 verse 7. Sabi nito, bibigyan na ng buhay na walang hanggan ang taong, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy na gumawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ang karangalan, papuri mula sa Diyos, at buhay na walang hanggan. Sabi, bibigyan daw ng, wait nga po, ayusin ko lang aking, yan, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. God will reward those na yung those by persistence in doing good, seek glory, honor sa Panginoon, papuri, karangalan mula sa Diyos. Yung mga tao na ang hangad malugod ang Diyos sa buhay nila. Ba't ka ba nahihiyang mag-share? Ba't ka ba nahihiyang mag-invite? Ba't ba tayo minsan nahihiyan na mag-preach? Kasi baka tayo po ay mapagtawanan, baka tayo po ay iwasan na. Hindi maaari. Dapat ang Diyos ay patuloy nating huwag ikahiya. Amen. Sabi nga ng Panginoon yung magkakahiya sa akin dito sa lupa, ikakahiya ko din sa langit, sa harapan ng Ama at ng kanyang mga anghel. Naging takot yung mga Pariseyo na magsalita patungkol sa kanilang paniniwala na si Jesus yung Mesyas. Bakit? Dahil mas mahal nila yung kanilang sarili, their career. Mas mahal nila yung pagkita ng pera. Maraming mga tao sa internet na sikat, na naniniwala sa Panginoong Jesus, nagbablog, mga ganyan. Naniniwala daw kay Jesus, pero hindi naman pinipreach si Jesus sa kanilang channel, sa kanilang vlogging channel. Hindi naman sinasabi na si Jesus ganito, tanggapin ninyo. So the moment you preach Jesus, marami na agad tao ang unfollow sa'yo. The moment you preach the pureness of gospel, na kailangan mo magsisi, tanggapin ng Panginoon, wala na, marami na agad mag-unfollow sa'yo.
Pero kung ipapakita mo sa iyong vlog, no, yung mga ginagawa mabuti, papakita mo lang doon na gumagawa ka ng katatawanan at kwela, yan, sige, marami ka pang manonood. Pero simulan mo ipangaral ang Panginoong Jesus. Kakaunti, sumisikat na si Jesus ang pinapangaral. Verse 8 po tayo, Romans 2 verse 8, sa iba naman na walang ibang inisip, kundi ang sarili, at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Sarili talaga yung kalaban natin po Self. But for those who are self-seeking, and who reject the truth and follow evil. Mga tao na ang hangad yung sarili, makilala, may taas. Tapos itinatakwil yung katotohanan. Sa halip nananatili sa kasamaan, bubuhos ng Panginoon yung kanyang parusa. Kailangan tayo po ngayon sa uling panahon na ito ay tumayo sa katotohanan. Malapit nang bumalik ang Panginoon. We need to pray. We need to fast like never before. Para tanggapin natin yung katapangan. Sabi nga ng Gawa, chapter 4, na nagpe-pray yung mga alagad. Sana magawa ng kanta to. Chapter 4 verse 28 hanggang sa sumusunod na salita, hanggang verse 31, 28 to 31. Sa kanilang ginawa, natupad ang inyong... sige po, verse 27 po tayo magsimula. Lapit na tayo. Natupad na ngayon na sinabi ninyo noon, dahil dito mismo sa Jerusalem ang mga Hudyo at hindi Hudyo, pati si Haring Herodes at si Gobernador Pilato ay nagkaisang kalabanin ng inyong banal na lingkod na si Jesus, na inyong pinili na maging hari. Ang kalaban nila yung preaching Jesus Yun talaga. Sige lang, pangaral mo lang ang kalayaan, ang kayamanan, pagpapalain kayo ng Panginoon. Sige, pangaral mo lang yan. Pero pag kayo papangaral mo si Jesus, naku po. Simula na yung 28, sa kanilang ginawa, natupad na ang inyong balak noon, at ito'y nangyari ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan nyo kami na inyong mga lingkod na maging matapang sa pangangaral ng inyong salita. Hindi matapang sa pakikipag-away, matapang sa pangangaral ng inyong mga salita. Hindi matapang na ipakita yung maling gawa, matapang ipangaral ang inyong salita. Ipakita nyo ang inyong kapangyarihan. Loobin nyo na sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na inyong banal na lingkod ay mapagaling namin ang mga may sakit at makagawa kami ng mga himala at kamangha-manghang bagay. Yes, Lord. 31, pagkatapos sila manalangin, nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Kung ang puso mo talaga ay katapangan na ipangaral ang salita ng Diyos, pupuspusin ka ng banal na espiritu. Walang trabaho ang banal na espiritu sa buhay na isang mananampalataya na ang hangad ay yumaman sa lupa, sumikat, yes. Nandiyan na tayo sa pagpapala, nandiyan na tayo sa kasikatan. Pero when it comes to inviting the Holy Spirit para kumilos sa buhay mo, hindi dapat itong makasariling pagnanasa.
kundi pagnanasa na maipangaral ang Panginoon, maihayag ang Panginoon, makilala. If your business is to lift Jesus higher, nasa tabi mo na agad ang banal na Espiritu. Hindi mo kailangang imbitahan ng Holy Spirit. Pagka nakita ng Holy Spirit, yung pagnanasa mo na may pangaral ang Panginoong Yesus, nandyan na agad ang banal na Espiritu. Yung kapuspusan ng Espiritu ng Diyos, yung kapangyarihan na Espiritu ng Diyos. Kaya nga sinabi sa chapter 5. Gawa chapter 5, malapit na. Verse 29, sino dapat naming sundin, sabi. Gawa chapter 5, verse 29, sumagot si Pedro ng kanyang mga kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Pinapatahimik na tayo ng mundo na ito. Pinapatahimik tayo ng mga taong ayaw sumampalataya sa Panginoon. Ang Diyos ang dapat nating sundin. Pang magbigay karangalan, papuri, kalwalatian sa Panginoon. Yung buhay po natin. Tingnan niyo po ang kasunod ng verse na to. Ang Diyos ang dapat namin sundin, hindi ang tao. Verse 30, pinatay niyo si Jesus. Si Jesus, hindi pa rin pwedeng itigil ang pangangaral tungkol kay Jesus. Sa pamamagitan ng pagbako sa kanya sa krus, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. Ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Itinaas ng Diyos si Jesus. At naroon na siya sa kanyang kanan bilang pinuno, tagapagligtas. Para tayong mga Hudyo ay mabigyan ng pagkakataon na magsisi at gayon mapatawad ng ating mga kasalanan. Nagpapatunay kami na ang lahat ng ito ay totoo. Kami at ganon din ang banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Alam niyo ibig sabihin po nung pinatay niyo si Jesus? Si Jesus yung tumubos na ating kasalanan. Pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Patuloy nating itaas yung ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Na dahil sa inyong mga kasalanan, dahil sa ating mga kasalanan, namatay ang Panginoong Yesus, ngunit siya ay itinaas ng Diyos. Yan ang message of the gospel. Jesus Christ, the Messiah, the Savior of all, lifted up by God, tinaas, God exalted Him. Exalted Jesus. Lift Jesus higher. Dalangin ko po sa Panginoon, magkaroon tayo ng kapuspusan na handa tayong humarap sa kamatayan. Palagi ko nga sinasabi, darating yung araw, kamatayan ko, papatayin ako para kay Jesus. Matulad sa Kanya sa kamatayan niya. Matulad sa Kanya sa kamatayan niya. Namatay dahil sa pagtayo sa kalooban ng Diyos. Namatay dahil sa paglaban sa kasalanan. Namatay dahil sa pangangaral ng katotohanan. Si Esteban, binato dahil sa pagtayo sa Panginoon. Yun na siguro pinakamagandang patotoo pagdating sa langit. Hindi yung isang pastor namatay. Kasi laging nagbabasketball o laging kumakain. Gusto kong kamatayan pagka mamatay. Matulad sa Kanya sa kamatayan niya, sa ganoon mabubuhay akong muli, Hari nawa. Nais ko pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay.
makabahagi sa paghihirap ng Panginoon, matulad sa Panginoon. At alam ko na throughout the Bible, sa tuwing may namamatay para sa Panginoon, nag-aalab yung pananampalataya ng mga mananampalataya. Lalo tuloy yung multiplication, lalo tuloy yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon ay handa na ding mamatay para sa Panginoon. Palagay ko, naniniwala ko, bago dumating ang Panginoon, merong isa pang Esteban na napapatayin din sa pagtayo sa pananampalataya. Kung hindi man ako yon po, baka may iba pa. Pero merong isang Esteban ulit na lalabas na papatayin at mag-aalab yung pananampalataya ng mga mananampalataya. May scatter tayo, pero lalong lalago yung gawain ng Panginoon. Habang tayo inuusig, lalo tayong padami ng padami. We don't die, sabi nung we multiply. Kasi pagka may namamatay sa sarili, pagka hindi na sarili yung iniisip, ayan na. Ang binhi ay kailangan mamatay at mahulog sa lupa. Kung yung sarili natin, hindi na natin inuuna, ayan na, nandyan na yung paglago. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umaga na ito. Patuloy po namin kayo pinapapurihan, Panginoon, dahil binigay niyo sa amin, Panginoon, hindi lamang po, Panginoon, yung kakayahan, yung karapatan, Panginoon, na maging anak ng Diyos. Hindi niyo lang binigay sa amin na kami ay manampalataya, kundi maghirap din sa inyo, para sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Kami ay nagagalak in our weaknesses. I preach all the more about my weaknesses. The persecutions, yung hirap sa mga paglilingkod, Panginoon. I boast all the more, Panginoon, about my weaknesses. Yung mga kahinaan namin, mga kakulangan namin, yung our limitation. For when I am weak, I am strong. When I am poor, I am rich. Dahil lalo namin nararanasan yung kasaganaan ng biyaya po ninyo. Panginoon, sa mga kahinaan namin, sa kakulangan namin, Panginoon, kayo nga po ang pumuno nito, Panginoon, at magdulot ang biyaya ninyo at kapangyarihan sa buhay namin na lalo pa kaming lumago, lalo maging matapang sa pangangaral ng inyong mga salita, lalo namin tayuan yung katotohanan na meron kami, Panginoon. Pinagpapala ko po, Panginoon, sa inyong pangalan na inyong po mga anak sa umaga na ito. Ingatan niyo po sila, samahan niyo po sila, at tulungan niyo po sila, Panginoon. Buong pamilya nila, mga anak nila, Panginoon, tulungan niyo po. Ingatan niyo po, Panginoon. Mga nagtatrabaho, ipatuloy niyo pong palakasin. Salamat po sa inyo sa umaga na ito. Pinagpapala ko din po, Panginoon, ang inyong mga lingkod na ginagamit po para sa amin. Ang Doro Faith Centro, ang Pastor Joseph, ang kanyang buong pamilya, ang mga leaders po namin, district supervisors, ang mga teachers ng Bible School, Panginoon. Hinihiling ko po, patuloy niyo po silang pagkaisahin, patuloy niyo po kaming gamitin, Panginoon. As a whole, ang Doro Faith Church, Panginoon, patuloy niyo pong gamitin, Panginoon. Nihiling ko din po, Panginoon, ang pagsama niyo po, Panginoon, sa inyo pong katawan sa huling panahon na ito. Gumamit po kayo, Panginoon, ng mga tao. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Pagkaisahin niyo po kami, Panginoon. Upang patuloy namin pong i-represent, Panginoon, yung gospel, Panginoon. Ipamuhay ang mga salita po ninyo. Ipangaral ang inyong mga salita sa mas marami pa mga tao. Pinupuri namin kayo, Ama. Napasalamatan po namin kayo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.
Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa panganganak po ni Ate Jeanine, ang asawa po ng Pastor Joel Masaredo. Kami po ay nagpapasalamat sa mga tao na nanalangin at patuloy na tumulong. God bless po sa bawat isa. Wait lang.